Gandang oras mga katiats, mga kababayan, marami ang nagtanong kung paano nga ba naipon ni Apo Lakay ni FM ang kanyang tuni-tuniladang ginto na napakarami. Ayon kay Karen Hudes ng World Bank ay mayroong 1,000,000 mahigit lahat na ginto ang ating Pangulo na nakakalat sa buong mundo sa iba't ibang bansa. Well, narito ang ating kapatid na binids sa kanyang paliwanag, atin panoorin. Saan nakuha ni Marcos ang kayamanan niya? May sagot ka ba, kapatid? Yung 1/3 ng mga pag-aaring gold bars niya ay galing yan sa Tagian Taliano clan na ibinayad sa kanya bilang lawyer ng pamilya nila. Yung 2/3 naman ay galing sa sinasabing Yamashita Treasure o yung mga war loot ng Germany at Japan noong World War II. Para sa kaalaman ng karamihan, noong taong 1946, pagkatapos ng gyera, nagkaroon ng 30 years statute of limitation sa mga war loot na ito, kung saan simula noong taong 1946 hanggang 1976, sino man ang makakita ng mga kayamanan na ninakaw ng mga Hapon at Nazi ay kailangan itong ibalik sa tunay na may-ari. Ito yung napakahabang panahon na statute of limitation na itinakda ito ng UN para sa buong mundo kung sino man ang nakapagtago ng mga ginto ng World War II na nakuha ng mga Hapon ay dapat ibalik sa kanilang bansa. Example, sa Cambodia, ilang tonelada ba ang nakuha ng mga Hapon sa Cambodia, dapat ibalik yan. Sa iba't ibang dako pa ng mundo kung saan dumaan ang mga Hapon. Ngayon ang problema, ibinaon sa Pilipinas ng mga Hapon. Kaya nang ibaon sa Pilipinas yan, ay parang atin na rin yan, di ba? Kasi ibinoon na. At kung sino mang makakuha niyan ay sa kanya. Pero hindi ganyan yung statute of limitation. Hindi sinabi na kahit ibaon ay sayo na. Basta't pagmamayari yan ng ibang bansa ay suli. So ito ang nangyari. Kaya ayon sa mga kwento ay pinatunaw lahat ni FM ang mga ginto ng World War II ng Yamashita. Pinatunaw niya kasi merong mga serial number yun. At nang matunaw, resize, binagwang bigat, at din tinatakan ng Central Bank of the Philippines. At yan na yung mga ginto na dinala doon sa Switzerland, sa Brussels, at sa kung saan-saan pa, meron pa sa Amerika. Yung dinala sa Amerika, barko daw ang sinakyan kasi ang mga helicopter ay mabibigatan sa pagdala. Meron nga daw na crash na helicopter na nagdala niyan ng mga gold bars na yan kasi napakabigat. Kaya yun ang sinabi ni Imelda mismo, nagsabi na yung bill of lading lang nila ay nasa $2 billion. Yun lang ang binayaran sa pag-transport ng mga gold. Kaya ang dami-dami talaga. Hindi naman siguro magkikwento yung si Imelda Marcos kung wala siyang nakita, di ba? Meron talaga siyang nakita na maraming ginto. Sabi nga niya, yung bahay nila sa Baguio nang giniba yung basement ay halos maitapon niya yung mga gold bars kasi nakadikit sa dingding ng kanilang basement. Doon itinago ni Marcos, parang sinama sa pagmasa sa wall na concrete. Kaya yan ang kwento ni Imelda na kapanipaniwala kasi hindi naman yan si Imelda, di ba? Hindi naman yan masyadong sinungaling. At mayroon nga siyang mga nakikita. Kaya siya mismo ay living witness sa mga gintong yan. At nakita naman natin yung kanyang pinakita kay yung sa correspondent ng GMA kay Mel Tiangco. Meron siyang pinakita, di ba, na ang dami-daming papeles.
Kaya sabihin natin hindi umabot ng 1 million tons, sigurado mayroong 7,000 tons. Yun ang unang sabi niya na mayroon silang 7,000 sa basement. Kaya ito yung mga pinanggalingan ngayon. Kung saan to nakukuha kasi ang dami-dami. So ito yung research ni kapatid Abinids, atin panoorin. Dapat sana isa sa publiko na ito ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos noong taong 1976 dahil sa wala na yung statute of limitation. Kaso, biglang sumulpot si Rogelio Rojas na napapabalitang nakahanap daw ng Golden Buddha. Kaya, nagkaroon ng dahilan ng Amerika na i-extend ng 10 years pa ang statute of limitation. Ayan. Dahil madami pa daw na di nakahanap na kayamanan. Ayan, so itong Amerika talaga ang maraming nakuha kasi ang nakuha ng Pilipinas kukunin din nila. Katulad ng nakahiring lang sila na nakakuha si Rogelio Rojas. And then dinagdagan ng 10 taon yung statute of limitation. Imbes 1976 nagiging 1986 na ngayon ang expiration ng statute of limitation ng mga ginto ni Marcos. Ngayon, di ba kayo nagtataka bakit 1986 din nangyari ang People's EDSA Revolution? Parang pinagkakataon, no? At sino bang kumuha kay Marcos? Sino bang nagsundo na helicopter na dinala sila sa Hawaii? Hindi ba Amerika din? Kaya nung unang vlog natin ay ayan yung ating itong sinundan ng video na to na talagang Amerikang nagkontrol ng mga gintong yan. Kasi matrace natin sa pagkasunod-sunod ng event 1976 sana ay expire na. Ibig sabihin yung mga ginto na acquired ni Marcos ay hindi na yun questionable kung mag-expire na ang statute of limitation. Ang nagtakda niya ang UN ngayon dinagdagan nila another 10 years, so 1986. So tamang-tama talaga na kung mag-expire na 1986 ay kay Marcos na talaga yung lahat. Ngayon para hindi mapunta kay Marcos lahat, ang ginawa nila ay nagpa-revolution sila. Di ba? Nagka-revolution sa EDSA. So pwedeng yun ang nangyayari na pwedeng sumingit doon ang Amerika para sa mga ginto na yan. Kasi mapunta na sana kay Marcos yan 1986. Lahat, wala nang question. Wala nang kukuha kasi expired na Kaya lang pumasok si si US, pumasok siya sa eksena. Sila ang nagkulong Sila ang nagkulong kay Marcos. At ito ang masabi natin na totoo talaga ang mga ginto kasi doon sa Hawaii, sa korte ng Hawaii, nanalo si Rogelio Rojas sa kaso kay Marcos. At ang mga judge doon ay Amerikano. And then pinatawan si Marcos ng bilyon-bilyon na danyos. Iwan ko lang kung nakapagbayad ang Marcos, patay na Pero bakit pinatawan nila ng milyon-milyon dolyares yun na danyos si Marcos kung wala talagang mga ginto? Kaya pwedeng totoo ang mga gintong ito na palagi nating pinag-usapan. Kasi walang sisingaw kung walang walang babaho kung wala talagang pinagmula ng baho. Okay, so balik tayo kay kapatid Abinids. At dahil doon, naghintay ulit si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ng 10 taon o 10 years. At noong taong 1986 sana, pwede nang isapubliko ito. Kaso, pinaplanuhan na ito ng mga Amerikano gamit si Fidel Valdez Ramos na graduate ng United States Military Academy at mga dilaw na kontra kay Marcos. Naging matagumpay ang plano ng Amerika sa pamamagitan ng EDSA 1 at noong paalis na ng Malacanang ang mga Marcos, nag-offer ang mga kano ng tulong para dalhin sila sa Puay, Ilocos Norte.
kaso, dinala sila sa Clark at dinukot papuntang Hawaii. Para sa hindi nakakaalam na dapat ninyong malaman, pagdating nila sa Hawaii, kinuha lahat ng mga kano ang lahat ng mga dala-dala nila at nakipag-negotiate sila kay Marcos na ibigay nito ang lahat ng mga ginto niya. Kapalit ang forever na pagiging presidente niya. Kaso, hindi siya sumang-ayon dito dahil ang mga kayamanan na yun ay nakalaan na para sa sambayan ng Pilipino. Grabe naman. Matatandaan na sinabi na dating Pangulong Ferdinand E. Marcos noong taong 1981 sa International Conference sa USA na nasa blind trust na ang lahat nilang kayamanan at para yun sa sambayan ng Pilipino. Itong blind trust na sinasabi ni Marcos ay buhay pa siya nang nagsabi nito na talagang nasa blind trust. Ibig sabihin ay gumagamit ng ibang mga pangalan ang mga account, di ba? Mga pseudonyms, mga code katulad ng TBM, LSM, yung mga spiritual wonder boy, na mga ganyan. Wala talagang, merong dalawang account sa Switzerland, sa Swiss Bank, na pangalan talaga nila ni Imelda at saka ni Marcos. Yun ang nakuha ng Cory government. Klarong-klaro yan. Kapag i-search nyo sa Google ay lalabas yan. Yung dalawang Swiss account na nakuha ng mga bilyonis din yun. Mga nasa $4 billion. So sa piso yun, napakalaki. Nakuha yun ng gobernong Cory pero hindi man lang ginamit na kahit magtayo sila ng kung anong mga infrastructure. Kundi pinalabas nila na ibibili ng mga abuno, ng mga gamit ng magsasaka. Ang nangyari doon wala nagiging scam. Napunta sa mga bulsa yung bilyonis na account ni Marcos na nakuha nila. So yun lang yung nakuha sa kwento na totoo, yung dalawang account sa Swiss Bank. Pero yung sa ibang mga bangko kasi hindi na pangalan ni Marcos yun. Mga pseudonyms na, mga code. Kaya hindi nila makukuha. So hanggang ngayon nandiyan pa talaga yan. Kaya nga lang nasa blind trust. So ibig sabihin merong mga ano dyan, mga agreement, merong mga between sa sa UN siguro, ewan ko lang kung sa UN o sa Amerika na merong mga sila Marcos, agreement in between, mga kondisyones niyan, hindi natin alam. Pero hindi yan ibibigay sa palagay ko kay Bongbong. Ang makakuha niyan ay si Bongbong kasi presidente. Sa palagay ko interest lang talaga ang makukuha sa mga account na yun. Kasi may nag-control na iba Yung Wolfgang Strauss, Wolfgang Struck. Sabi ni Karen Hodis, patay na yata yun Yun daw ang nagmamanage ng parang bookkeeper sa mga ginto ni Marcos. Wolfgang Struck. Patay na rin yan kasi si Karen Hodis parang patay na rin Kaya malilibing yan sa limot. Pero merong mga beneficiary yan. Hindi lang natin alam kung sino ang mga beneficiary ng mga gintong yan. Pero sigurado isa si PBBM na beneficiaryo nito. At of course, meron naman talagang Wealth for the Filipino na account na para talaga yun sa Pilipinas. At sana someday ay lilitaw ang mga ito at talagang makakatulong sa ating mga kababayan. Balik tayo sa video. So, ayan mga kapatid, sana naman ay nakapagbigay tayo ng kaalaman at paliwanag, lalong-lalo na sa mga kapatid nating mga kabataan na matatalino na at hindi na magpapauto pa sa mga taong walang ibang hangad, kundi pabagsakin lamang ang ating lupang sinilangan.
Ayan, maraming salamat sa iyo kapatid Abinids, at sana ang mga video na ito in the future ay narito pa sa YouTube na mapanood ng ating mga kabataan para malaman nila ang mga katotohanan tungkol sa ginto at sa mga Marcos. At hanggang sa muli, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. God bless us all.